Karinig ka na ba ng tulay na napaka-haunted, hindi tatawid ang mga taga roon pag madilim na? Kung saan ibinubulong ng mga anino ang iyong pangalan at umaaling-aungaw ang mga yabag kapag nag-iisa ka? Hindi ito kwentong multo. Ito ang kwento ko. At ito ay nagsisimula sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas, San Juanico. Ano ba guys, ito ay Logan mula sa Logan's Trail, ang iyong channel para sa mga pinagmumultuhan na paglalakbay, mga naliligaw na lugar, at ang hindi masasabing mga kwento sa likod ng mga pinakanakakatakot na lugar sa Earth. Kung mahilig ka sa madilim na turismo, totoong ghost encounter, at mga katakot-takot na urban legends, tiyaking i-like, i-subscribe, at pindutin ang bell icon na iyon para hindi ka makaligtaan ng upload. Ibang klase ang seryeng ito. I'm taking you to the Philippines and straight into the heart of one of its most feared landmarks. Let's talk about the San Juanico Bridge. Kung tinatanong mo kung sino ako at bakit ako nandito, ang pangalan ko ay Logan Blake. Ako ay 29 na taong gulang. Ipinanganak at lumaki sa Oregon, USA. 6 na taon na akong nag-vlog, mostly dark tourism. Natulog ako sa mga inabandunang asylum, nagpalipas ng gabi sa Dracula's Castle, kahit na nag-film sa loob ng isang pinagmumultuhan na pagkawasak ng barko sa baybayin ng Scotland. Ngunit walang nakapaghanda sa akin para sa napadpad ako noong nag-type ako ng pinaka-pinagmumultuhan na mga lugar sa Pilipinas sa Google isang gabi. Patuloy na umaakyat ang San Juanico Bridge, hindi lamang bilang isang sikat na landmark, ngunit bilang isang isinumpang tawiran. Mga thread ng Reddit, mga video sa TikTok, mga lumang post sa blog na nakasulat sa basag na Ingles. Lahat sila ay nagsabi ng magkatulad na mga kwento. Huwag tumawid sa gabi, huwag tumigil sa gitna, at huwag kang tumingin sa tubig kung may narinig kang tumatawag sa iyong pangalan. Nahook ako. Kaya nag-book ako ng flight. Kasaysayan ng San Juanico. Ginugol ko ang pagsakay sa eroplano sa pagsasaliksik sa lahat ng aking makakaya. Ang San Juanico Bridge ay nag-uugnay sa mga isla ng Leyte at Samar. Ito ay umaabot ng mahigit 2 kilometro na ginagawa itong pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Itinayo noong panahon ng rehimeng Marcos. Ito ay itinuring na kaloob ng pag-ibig mula kay Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang asawang si Imelda na ipinanganak sa Leyte. Ngunit tulad ng karamihan sa mga bagay na nababalot ng romansa at politika, may mas madilim na bahagi. Sinasabi ng mga lokal na ang tulay ay isinumpa. Sinasabi ng isang kwento na sa panahon ng pagtatayo noong 1970, ang mga ritual na sakripisyo ay ginawang gabata sa totoo lang, na inilibing ng buhay sa loob ng mga konkretong haligi upang patibayin ang pundasyon. Kung totoo man o morbid folklore lang, wala talagang nakakaalam. Ngunit halos lahat ng Pilipinong nakausap ko online ay alam ang kwentong ito. Ang ilan ay nagsasabing nakakarinig sila ng mga bata na umiiyak sa ilalim ng tulay sa gabi. Meron pang mga trucker na nakakita sila
ng isang babaeng nakaputi na nakatayo sa gitna. Piniflag sila pababa. Kapag huminto sila para tumulong, nawala siya. Ang mga mangingisda ay humila ng mga lambat na gusot ng mga buto. Sinasabi ng iba na nakarinig sila ng pag-awit mula sa ilalim ng istruktura. Pag-awit na tila lumalakas habang sinusubukan mong huwag pansinin ito. Nakakatakot na bagay. Ngunit iyon mismo ang nag-udyok sa akin dito. Dumating ako sa Tacloban City 2 araw na ang nakakaraan. Unang tumama sa akin ang init. Makapal, malagkit. Parang ang hangin mismo ay ayaw kang pakawalan. Ang mga tao ay mainit-init bagaman at mausisa. Nagsimula akong magtanong sa paligid tungkol sa tulay. Karamihan sa mga lokal ay nagbigay sa akin ng magalang na mga ngiti. Nagtawanan ang iilan na kinakabahan. Isang matandang lalaki, isang tricycle driver na nagngangalang Mang Celso, simpleng sinabi, "Bata ka pa, wag mo nang subukan." Hindi sila natutuwa sa mga katulad mong mapangahas. Hindi ko siya lubos na naiintindihan hanggang sa naisalin ko ito. Bata ka pa, wag mo nang subukan. Hindi nila gusto ang matapang. Ang salitang iyon sila ay patuloy na lumalabas. At ngayon, narito ako. Nakaupo sa isang maliit na silid ng hotel na ilang kilometro lang ang layo mula sa tulay. Inilatag ang mga gamit ng kamera sa kama, nagcha-charge ng mga baterya, triple check ang aking drone. Bukas ng gabi, pupunta ako. Mag-isa. Kung gusto mong malaman kung ano ang mangyayari kapag sa wakas ay tumuntong ako sa San Juanico Bridge pagkatapos ng paglubog ng araw, huwag palampasin ang susunod na episode. Trust me, lumalala ito. Tiyaking mag-subscribe ka, mag-komento kung narinig mo na ang lugar na ito, at pindutin ang bell icon na iyon. Hindi lang multo ang habol ko, katotohanan ang hinahabol ko. See you sa part 2 kung babalik ako. At pinatay ko ang aking camera. Sa huling pagkakataon sa channel, sinabi ko sa iyo ang tungkol sa San Juanico Bridge. Isang istruktura na hindi lamang sikat sa laki at kagandahan nito, kundi sa mga masasamang kwento na kumakapit dito na parang ambon sa ibabaw ng tubig. Lumipad ako sa Tacloban na may isang layunin, ang maglakad sa tulay na iyon sa gabi at malaman kung totoo ang mga tsismis. Ngayon, oras na para maghukay ng mas malalim. Unang araw pagkakausap sa mga lokal. Nagising ako sa ingay ng mga tandang at tricycle sa kalsada. Amoy ang hangin na parang fried garlic rice at sea breeze. Lumabas ako sa aking budget hotel sa downtown Tacloban. Kinuha ang aking GoPro at naabot ang record. Sige guys, unang araw na. Mayroon akong 48 oras bago ang shoot sa San Juanico Bridge. Ngayon, makikipag-usap ako sa mga lokal. Mag-iipon ng mga kwento at aalamin kung gaano kalalim ang butas ng kuneho na ito. Naglakad ako patungo sa pinakamalapit na palengke. Inaayos ng mga nagtitinda ang kanilang mga stall, mangga, tuyong isda, banig at makukulay na jeepney na dumaraan. Huminto ako para mag-almusal at kinapanayam ang isang binata na nagngangalang Jake na nagtatrabaho sa isang maliit na karinderya. Kuya Jake, tanong ko,
Anong alam mo sa San Juanico Bridge? Huminto muna siya saglit bago sumagot sa English. Maldita daw, marami ang nakakakita ng multo kapag gabi, lalo na mga 3:00 ng umaga. Nakita ng tito ko na driver ang isang babaeng nakaputi na nakatayo sa gitna ng tulay. Pagtingin niya ulit, wala na siya. Kinakain ng mga manonood ko ang bagay na ito, ngunit masasabi kong hindi niya ito ginagawa. Ang kanyang boses ay may ganoong talim na memorya na ipit sa likod ng iyong lalamunan uri ng gilid. Pinahinto ba niya ang truck? Hindi, sabi ni Jake, umiling-iling. Mas alam niya, kapag tumigil ka, baka sumakay sa'yo ang multo. Isinulat ko iyon. Ang Midnight Rules. Pagsapit ng tanghali, nakarinig ako ng 5 pang bersyon ng parehong kwento. Isang matandang babae na nagbebenta ng kakanin ang nagsabi sa akin na huwag akong tawid sa tulay sa gabi. Isang grupo ng mga estudyante ang nagsabing sinusundan ng mga multo ang mga taong nagpe-film doon. Ang isa pang lalaki, isang jeepney driver na nagngangalang Arnold, ay sumandal at bumulong. Kung may narinig kang tumatawag sa iyong pangalan sa hangin, huwag kang lumingon, ganyan kanila nakukuha. Sino sila, tanong ko? Mga espiritu ng mga isinakripisyo, sagot niya. Mga bata, may nagsasabi na sila ay inilibing sa mga haligi. Ang urban legend na naman. Ganito rin ang sinabi ni Arnold sa akin noon ni Mang Celso. Yung mga matapang, hindi nila gusto. Nagpatuloy ako sa pag-film, nire-record ang kanilang mga boses, reaksyon at ekspresyon. Hindi lang ako nangongolekta ng mga kwentong multo. Nag-iipon ako ng takot, talagang takot. Ang 3 a.m. curse. Bumalik ako sa hotel at nagsimulang suriin ang footage. Karamihan sa mga lokal ay nagbanggit ng isang napaka-espesipikong oras. Isang lalaki, isang lokal na mangingisda na nagngangalang Totoy ang nagsabing nakakita siya ng mga anino na umaakyat sa tulay ng mga oras na iyon. Hindi naglalakad, umakyat, at pagkatapos ay nawawala. Minsan kumikislap ang mga ilaw sa tulay, minsan nakapatay, tapos may nakikita ka sa dilim. Tinanong ko kung mayroon bang nanatili ng matagal upang makita kung ano ang mga bagay na iyon. Umiling siya at tumawa ng kinakabahan. Walang gustong malaman, sir. Kung nakikita mo sila, nakikita ka nila. Babala ng opisyal ng pulis. Bago lumubog ang araw, bumisita ako sa malapit na estasyon ng pulis. Hindi ako sigurado kung mag-uusap sila, pero maswerte ako. Isang nakababatang opisyal na nagngangalang Castillo ang sumang-ayon na makipag-chat nang hindi naka-record. Kami ay nakakakuha ng mga ulat, pag-aamin niya. Not always serious ones, but they come. Drivers hearing voices, people going missing, even few vloggers like yourself. Most of them just get scared and leave. Kahit sinong hindi aalis, tanong ko. Natahimik siya. May kaso, isang lalaki, solo traveler. Sinubukan na tumawid sa tulay sa paglalakad. Naiwan ang kamera niya. Natagpuan sa may rehas, nagre-record pa. Sumandal ako. And the footage. Tumanggo siya. Static for most of it. Pero maririnig mo siyang nagsasalita. Bumubulong, tapos sumisigaw. Umikot ang tiyan ko. Nahanap na ba nila siya? Walang katawan,
yung kamera at sapatos lang niya. Gabi pagbuo ng dread. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama at pinakinggan ang pag-ikot ng ceiling fan at ang mahinang tunog ng mga alon na humahampas sa kung saan sa di kalayuan. Bandang 12:30 ng umaga, tumungo ako sa balcony ng hotel at tumingin sa direksyon ng tulay. Kahit sa malayo, kitang-kita ko ang malabong pula at puting mga ilaw na sumusubaybay sa kurba ng frame nito. Mukhang payapa, ngunit isang bagay tungkol dito ang naramdaman: buhay. Binuksan ko ang kamera at bumulong. Hindi ko alam ano ito, guys. Maybe it's the stories, maybe it's just nerves, but I swear, I feel like something's waiting. Paghahanda sa tumawid ang timetable. Kinaumagahan, inilapag ko ang gamit ko. Pangunahing vlogging camera, shoulder rig, GoPro na nakadikit sa dibdib, drone para sa mga overhead shot, recorder ng boses, flashlight at emergency whistle. Itinakda ko ang aking schedule para sa susunod na gabi. 7:00 ng gabi. Umalis sa hotel. 7:30 ng gabi. Dumating sa Leyte, dulo ng tulay. 8:00 ng gabi. Magsimulang maglakad hanggang 3:00 ng umaga. Subukan ang final footage sa midpoint. 4:00 ng umaga. Bumalik, nakakabaliw, tama? Pero yun ang plano. Gusto kong hulihin ang lahat, kung ano man sila. Gusto kong maramdaman ng mga manonood ko ang nararamdaman ko. Takot, kuryosidad, ang paghila ng isang bagay na hindi alam. Nakatanggap ako ng huling babala mula kay Jake bago umalis ng kainan noong hapong iyon. Seryoso ang itsura niya. Huwag mong kakalimutan ang sinabi namin sa iyo, sir. Kung may tumawag sa iyong pangalan, huwag mong sagutin. At kung makita mo ang babaeng nakaputi, maglakad ka ng mabilis. Huwag mo siyang hayaang magsalita. Bukas ng gabi, tatawid ako sa San Juanico Bridge. Wala nang kwento, wala nang mga teorya. Tanging ang katotohanan. Mag-subscribe, mag-comment kung nakatawid ka na sa San Juanico sa gabi. At huwag kalimutang i-click ang bell para ikaw ang unang makaalam ng mga susunod na mangyayari. Sa susunod na episode, magsisimulang maging totoo ang mga bagay-bagay. Magkita tayo sa tulay. Buong araw akong nagtitipon sa Tacloban sa pagtitipon ng mga kwento tungkol sa San Juanico Bridge, mga kwento ng mga makamulto na boses, mga nawawalang babaeng nakaputi, at mga lokal na nagbabala sa akin na huwag itong lalakaran sa 3:00 ng umaga. Pero hindi ako nandito para makinig. Nandito ako para makita ang sarili ko. Ngayong gabi, tumawid ako sa tulay. Gearing up ang panghuling oras. Mga 5:00 ng hapon pa lang ay nagsimula na akong maghanda. Inilapag ko ang gamit ko sa ibabaw ng kama ng hotel na parang kagamitang pangmilitar. Ang bawat piraso ng teknolohiya ay may trabaho. Pagsusuri ng baterya, imbakan ng kamera, night vision lens, na-charge ang drone at inihanda para sa paglulunsad. Kahit na nakaimpake ng 2 energy drink at 1 granola bar, walang babalikan ngayon. Lumingon ako sa kamera. Sige guys, eto na.
Aalis na ako in isang oras. San Juanico Bridge. 2 kilometers of steel, silence, and maybe, just maybe, the stuff of nightmares. Let's find out. Isinara ko ang aking bag at lumabas ng pinto. Dumating sa tulay alas 7:30 ng gabi. Tahimik ang biyahe papuntang tulay. Masyadong tahimik. Kahit na ang aking driver, isang madaldal na matandang lalaki na nagngangalang Mario, ay tumigil sa pagbibiro sa kalagitnaan. Nang malapit na kami sa tulay, bumagal siya. Tumingin sa akin sa rearview mirror at sinabing, "Gusto mo pa bang gawin ito?" Tumango ako. Nagpark siya ng ilang daang metro mula sa simula ng tulay at tahimik na naghintay habang naghahanda ako. Ang araw ay lumubog sa ilalim ng abot tanaw. Ang gintong oras ay mabilis na kumukupas. Si San Juanico ay nakaunat sa aking harapan na parang ahas sa dagat. Mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko ang mahinang ningning ng mga street lamp na nakahanay sa kurba. Walang traffic, walang hangin. Ako lang, ang bakal, at ang mga kwento. Inipit ko ang GoPro sa aking chest rig, pinindot ang record, at ginawa ang unang hakbang. Magsimula ang paglalakad alas 8 ng gabi. Okay, bulong ko sa mic. Ito si Logan. Alas 8 ng gabi na at opisyal na akong tumuntong sa San Juanico Bridge. Mabagal ako naglakad, hinayaan ang kamera na kunin ang nakakatakot na katahimikan. Ang langgut-ngut lang ng aking mga bota at ang paminsan-minsang ugong ng isang street lamp sa itaas. Sa magkabilang panig, ang tubig ay sumasalamin sa mga ilaw, perpekto at tahimik. Ang mga unang minuto ay maayos. I even cracked a few jokes to keep the mood light for the viewers. Ngunit nagbago ang hangin. Hindi iyon ang temperatura. Ito ay ibang bagay. Parang bumaba ang presyon. Parang ang tulay mismo ay nagpipigil ng hininga. Hindi maipaliwanag na tunog alas 8:27 ng gabi. 27 minuto, may narinig ako. Isang malambot na klang. Hindi maingay, hindi malapit, ngunit naroon iyon. Nanlamig ako. Dahan-dahang ibinaling ang kamera sa direksyong pinanggalingan nito. Wala. Malamang, expansion joints lang. Bulong ko. O hangin! O. Ngunit walang hangin. At nangyari na naman. This time, nasa likod ko na. Ang unang anino alas 9:30 ng gabi. Naabot ko ang kalagitnaan ng alas 9 ng gabi. Noon ko nakita, sa gilid ng aking mata, galaw. Inikot ko ang kamera sa paligid. Wala. Lumipat ako sa night vision mode. Wala pa rin. Pero ang sensasyon, parang may biglang nawala sa paningin. Parang may nakatingin sa likod lang ng rehas. Nagsimula akong makipag-usap sa camera para pakalmahin ang sarili ko. Okay, false alarm. Shadow tricks. Nag-a-adjust lang ang mata ko. We're good. Everything's fine. Tapos may dumaan sa sulok ng frame. Isang malabo, manipis, maputla. Inulit ko ang clip at binagalan ito. Siguradong bagay. Ngunit masyadong mabilis para sabihin kung ano. The strange lights alas 10:13 ng gabi. Inilunsad ko ang drone
pagkalipas ng 10:00 ng gabi upang makakuha ng mga overhead shot. Mula sa itaas, ang tulay ay tila isang natutulog na halimaw. Kurbadong, maganda pa rin. Tapos may kumurap sa live feed. Isang pulang ilaw na kumikislap sa dulong bahagi ng tulay. Hindi kotse, hindi bike. Isang pulang glow lang. Nakatigil. Kakaiba, unggol ko. Pinalipad ko ang drone palapit. Ngunit nawala ang liwanag bago ito naabot ng drone. Pagkatapos ay pinutol ang feed ng camera. Static. Sinubukan kong i-reboot ito. Wala. Bulong sa dilim 1 p.m. Nagpasya akong magpatuloy sa paglalakad. Lumipas na naman ang gabi. Walang simoy. Walang ibon. Walang insekto. Sarili kong yapak lang. Tapos, isang bulong sa kanan ng kaliwang tenga ko. Logan. Huminto ako, puso pagmamartilyo. Tumingin-tingin sa paligid. Walang tao. Sino nandyan? Tumawag ako. Wala. I rewound the audio and boosted the gain. Nandun niyon. Pangalan ko. Maaliwalas na parang araw. Logan. Noon ko naalala ang babala ni Jake. Kung may tumawag sa iyong pangalan, huwag mong sagutin. Huli na. May nasa tubig 12:15 ng umaga. Itinutok ko ang kamera sa tubig. Umaasang pakalmahin ang aking nerbiyos sa pamamagitan ng isang magandang kuha. Ngunit may gumagalaw sa ibaba. Hindi isda, mas malaki. Isang maputlang hugis lumilipad sa ilalim lamang ng ibabaw. Mahaba, parang tao. Nag-zoom in ako, ngunit nawala ang hugis sa ilalim ng anino ng tulay. Pagtingin ko sa screen, may narinig akong yabag sa likod ko. Umikot ako. Walang laman na kalsada. Pagsapit ng 1:00 ng umaga, nasa kalagitnaan na ako ng Samar at Leyte na dulo ng tulay. Mas makapal na ngayon ang mga anino. Ang katahimikan, mabigat, mapang-api. At alam ko, may nakapansin sa akin. Ang tulay na ito ay higit pa sa pinagmumultuhan. Ito ay gutom. Nagsimula ito bilang isang lakad lamang. Mausisa, maingat, handa sa kamera. Ngunit pagkatapos ay dumating ang mga bulong, ang anino na dumaan sa likuran ko, at ang pulang ilaw na kumurap at naglaho. Akala ko, adrenaline lang ang lahat. Ngayon, mas alam ko na. May naririto. At hindi lang ito nanonood, naghihintay ito. 1 oras at 11 minuto ng umaga. Lumapit ang mga anino. May isang sandali na ang takot ay huminto sa pagiging isang pakiramdam lamang at nagiging pisikal. Ito ay tumira sa iyong mga buto. Ang iyong hininga ay nagiging mababaw. Bumibigat ang iyong mga paa. Nandoon ako. Huminto ako sa paglalakad. Not by choice. Ang mga binti ko lang ay hindi gumagalaw. Ang tulay sa unahan ko ay tila baluktot na para bang ang mga heatwave ay tumataas mula sa aspalto. Ngunit hindi ito mainit. Nagyayelo. Lumakas ang hangin, ngunit hindi ito sumisipol. Ito ay pabulong. Hindi ko maaninag ang mga salita, ngunit parang 12 ng boses ang nagsasalita ng sabay-sabay. Gasgas, desperado, na parang hinihila sila sa ilalim ng tubig. Pinasadahan ko ng flashlight ang tulay. Wala.
Ngunit pagkatapos hubad na mga bakas ng paa. Basa, nangunguna sa akin. Nagsimula ulit akong mag-record. 1 oras at 30 minuto ng umaga ang nagwalaw na babae. Binilisan ko ang takbo. Mabilis na lakad. Hindi masyadong tumakbo. Tanghali ko siya nakita. Isang babae, siguro nasa 22 na, nakatayong ganap sa kabilang linya. Ang likod niya sa akin, mahaba at basa ang buhok. Isang puting damit na nakakapit sa kanyang anyo. "Hoy! Okay ka lang?" Sigaw ko. Walang tugon. Lumingon siya. Ang kanyang mukha, abo, masyadong dilat ang mga mata. Bahagyang nakabuka ang bibig. Para siyang matagal na nasa ilalim ng tubig. Pumikit ako. Wala na siya. Kumikislap ang flashlight. Namatay na naman ang hangin. 1 oras at 42 minuto ng umaga. Ang mga tunog sa ibaba. Nakakuha ang kamera ng bagong tunog, sloshing, sa ibaba ko. Itinutok ko ito sa ibabaw ng rehas. May kung ano na naman sa tubig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang hugis. Ito ay marami. Mga figurang lumulutang sa ilalim lamang ng ibabaw. Lahat sila namumutla. Lahat sila nakaharap sa itaas. Bukas ang mga mata. Pagkatapos sila ay lumubog. Mabilis. Para silang hinila pababa. Lalong lumakas ang mga bulungan. Lumingon ako. Nakatayo na naman sa gitna ng kalsada ang babaeng nakaputi. Pero mas malapit. 1 oras at 50 minuto ng umaga, tawag sa telepono mula sa wala. Nagpasya akong tawagan si Mario, ang driver, para lang makarinig ng boses ng tao. Kahit ano. Nadial. Sing-sing. Sing-sing. I-click. Pero hindi si Mario ang sumagot. Isang boses lalaki malalim, baluktot, ang nagsabi lang, "Hindi ka dapat sumama." Pagkatapos ay static. I shut down ang phone ko. Patay ang baterya. Pero puno na nung umalis ako. 2 at 10 minuto ng umaga, ang lamp post na nagdugo. Napadaan ako sa isa sa mga street lamp. Kumikislap ang ilaw. Pagkatapos, may basang-basa ang tumama sa balikat ko. Tumingala ako. Pulang likidong tumutulo mula sa ilaw. Tuloy-tuloy na tumutulo. Napaatras ako. Ang susunod na lampara ay ganap na nakapatay. Isa-isang pinatay ang mga ilaw sa unahan ko. Tumalikod ako para tumakbo at nasa likod ko siya. Pulgada ang layo. Ang parehong babae. Namumutla, basa, may ibinubulong na hindi ko maintindihan. I bolted. 2:45 ng umaga. Ang mga patay ay hindi naglalakad mag-isa. Umalingaw-ngaw ang mga yabag ko na parang putok ng baril sa katahimikan. Muling lumakas ang hangin, ngunit sa pagkakataong ito ay may dala itong tunog. Mga yabag. Hindi sa akin. Higit sa isang set. Lumingon ako at nakita ko sila. 12 nang. Baka mas marami pa. Mga figure na naglalakad palapit sa akin. Lalaki, babae, bata.
Lahat ay may parehong patay na titig. Lahat ng naglalakad sa sink. Ang ilan ay nakapila. May naghila sa likod nila. At lahat sila ay nagbubulungan. Hindi ako makahinga. Hindi makapagsalita. Tumakbo lang. 2:58 ng umaga. Isang warning too late. Sa wakas ay nakita ko na ang dulo ng tulay. Isang batik ng liwanag. Pag-asa. Pagkatapos ay naalala ko ang sinabi sa akin ng isa sa mga taga roon kanina. Kung narinig mong tinawag nila ang iyong pangalan ng 3 beses, tumakbo sa kabilang direksyon. Logan. Dumating ang pangatlo nang makarating ako sa huling poste ng lampara. Logan. Parang hindi na sila. Parang ako. Hindi ako tumigil. Tumakbo ako ng tumakbo. Ngunit sa kaibuturan ko, alam ko, hindi ako nakatakas. May sumusunod pa rin. At sa susunod na episode, malalaman ko kung hanggang saan ito handang pumunta. Tinawag nila ang pangalan ko 3 beses. Sinabi ng mga lokal na iyon ang babala, ang punto ng walang pagbabalik. Pero nagpatuloy ako. Ngayon, hindi ako sigurado kung nasa tulay pa rin ako o sa isang lugar na gusto nitong puntahan ako. 3 oras at 1 ng umaga, hindi sapat ang pagtakbo. Hindi ko na maalala kung gaano ako katagal tumakbo. Parang humiwalay ang mga paa ko sa katawan ko. Nasusunog ang baga ko. Bawat hakbang ay umaaling-aungaw na parang drumbeat sa aking tenga. Ngunit ang tulay ay hindi matatapos. Nakikita ko pa rin ang mga ilaw ng isla, ngunit hindi sila nakalapit. Parang ang tulay ay lumalawak o nanliit ako. Pagkatapos ay gumulong ang ulap. Makapal, basa, nakakasakal na hamog. Hindi maputol ang flashlight ko. Walang ibang nakuha ang kamera, kundi static. Napasigaw ako para lang patunayan na kaya ko pa ring gumawa ng tunog. May sumisigaw pabalik. 3:30 ng umaga. Ang umaabot na daan. Ang mga dilaw na linya sa kalsada ay baluktot. Sa literal. Nakapulupot sila na parang ahas kumukulot palayo sa akin. At ang rehas sa gilid ng tulay, wala na. Ambon lang at may gumagalaw sa loob ng ambon. Nakarinig ako ng pag-flap, mga pakpak, ngunit hindi tulad ng mga ibon. Mas malaki, mas mabagal. Bumaba ako at gumapang. At doon ko nakita ang unang hanay ng mga kamay na umaabot sa hamog. Gray, mahaba. Nanginginig ang mga daliri na parang sinusubok ang hangin. Hindi ako naghintay. Tumakbo ulit ako. 3:12 ng umaga ang mga red-eyed. Walang tunog, hindi na rin hangin. Pagkatapos ay nagpakita sila. 2 figura, nakatayo sa magkabilang gilid ng tulay. Perpektong pa rin, nakasuot ng maitim na damit. Tinakpan ang mga mukha. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga talukbong mata, pula, kumikinang, galit. Pinanood nila ako. At nang dumaan ako sa pagitan nila, bumigat ang hangin, parang naglalakad sa tubig. Naramdaman kong itumusok sa likod ko. Isang matalim, biglaang lamig. Umikot ako, walang tao. Pero napunit ang shirt ko at may kumamot sa balat ko.
3 salita. Hindi na sayo. 36 na minuto ng umaga, naglipat ang tulay. Nanginginig ang tulay sa ilalim ng aking mga paa. Pagkatapos ay tumagilid ito, medyo lang. Parang gusto nitong mahulog ako. Pasuray-suray akong napahawak sa gilid ng kalsada kung saan dapat naroon ang rehas. Sa ibaba, ang tubig ay hindi na tubig. Parang salamin, ngunit nakaliko. Parang isang itim na lawa na hindi sumasalamin sa langit, kundi mga mukha. At ang bawat mukha ay akin. Pinaikot, sumisigaw, kulang ang mga mata. 3:45 ng umaga na bitag. Huminto ako sa pagtakbo. Walang katapusan, walang simula. Ang tulay ay naging isang loop. 3 beses kong dinaanan ang parehong kumikislap na poste ng lampara. Nakita ang parehong patay na ibon sa parehong lugar. Nasira ang oras. Umupo ako. Sinubukan huminga. Sinubukan hindi umiyak. Tapos, isang ilaw. Isang maliit, papalapit sa akin. Isang parol, bitbit ng isang babae. 3:30 ng umaga ang babaeng may lantern. Matanda na siya, Filipino, nakasuot ng shawl at mahabang palda. Nakahubad ang mga paa, basa ng hamog. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Ang sabi lang, hindi ka bagay dito. Nauutal kong sabi, gusto ko lang magpelikula. Hindi ko sinasadya. Itinaas niya ang kamay niya. Walang pakialam ang tulay kung ano ang ibig mong sabihin. Kung sino ka lang. Hindi ko naintindihan. Inilagay niya ang parol sa paanan ko. Maglakad pabalik. Panatilihin ang ilaw sa harap mo. Huwag tumingin sa likod. Anong nasa likod ko? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Pero narinig ko. Isang basang tunog ng pagkaladkad. Papalapit na. 4:05 ng umaga. Magsimula na ang pagtakas. Naglakad ako. Bawat hakbang ay parang nakatapak ako sa yelo. Mahina ngunit panay ang ningning ng parol. Sapat na makita ang daan. Sa likod ko, lumakas ang pagkaladkad. May sumusunod. Gusto kong tumingin, minsan lang. Ngunit ang boses ng matandang babae ay umaling-aungaw sa aking isipan. Huwag kang lumingon sa likuran. Kaya hindi ko ginawa. Ni hindi ko narinig ang sarili kong boses sa likod ko. Tumatawag ng tulong. Umiiyak. Nagmamakaawa. 4:15 a.m. and in sight. Nagsimulang umangat ang hamog. Bumalik ang mga poste ng lampara. Uminit ang hangin. At pagkatapos nakita ko ito, ang dulo ng tulay. Nagsimula akong umiyak. Hindi ko alam kung bakit. Kaginhawaan, sindak, pareho. Binuksan ko ulit ang kamera. Hey guys, kung pinapanood niyo ito, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Pero parang lalabas na ako. I think isang malakas na putok ang pumutol sa akin. Mula sa likod. Hindi ako lumingon. Tumakbo lang ako. 4:22 ng umaga off the bridge. Bumagsak ako sa gilid ng Samar. Sa mismong lugar kung saan nakasalubong ng tulay ang lupa. Wala na ang parol. Tumalikod ako. Wala doon. Tulay lang. Tahimik.
Walang laman. Pero alam kong may nanonood pa rin. May hindi sumunod sa akin. Binitawan ako nito. Sa ngayon, sabi nila, ang San Juanico Bridge ay hindi basta-basta nagmumulto. Ito ay nangangaso. Nakita ko ang mga bagay na hindi mahuhuli ng kamera. Nakarinig ng mga boses na nakakaalam ng pangalan ko. At may humabol sa akin. Isang bagay na luma, nagmamasid mula sa hamog. Pero nakalabas ako. Salamat sa isang matandang babae na may parol. O kaya naisip ko. 4:30 minuto ng umaga magkulog. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakahiga doon. Sa gilid ng tulay, hinihingal, nanginginig. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik sa lupa. Ang aking mga kamay ay kinalkal na hilaw. Parang napunit ang lalamunan ko sa kakasigaw. Ngunit hindi pa sumisikat ang araw at hindi ako ligtas. May nagsabi sa akin, hindi pa tapos. 4:42 minuto ng umaga, ang lokal na lalaki. Pinilit kong gumalaw. Nagre-record pa rin ang kamera ko. Halos hindi nakabitin sa basag na rig nito. Naglakad ako papunta sa pinakamalapit na barangay. Tahimik ang mga kalye. Tumahol ang mga aso mula sa kung saan sa dilim. Nakita ko ang isang tricycle driver na natutulog sa kanyang upuan. Tinapik ko ang balikat niya. Kuya, please, I need help. Kinindatan niya ako. Nalilito, tapos naalarma. Ikaw, galing ka sa tulay. Tumango ako. Nagpe-film ako. May sumunod sa akin. Parang nakakita ako ng multo. Tinawid niya ang sarili niya. Maswerte ka at hindi ka namatay. Sinanyasan niya akong pumasok. May kilala akong makakatulong. 5:30 ng umaga, Lola Amora. Ibinaba ako ng tricycle sa harap ng isang lumang bahay ng nipa sa Burol kung saan tanaw ang Samar. Tinuro ng driver. Sabihin mo sa kanya ang lahat. Bumukas ang pinto bago pa man ako kumatok. Isang maliit na babae ang nakatayo doon. Matalim ang kanyang mga mata, bahagyang dumidilim sa edad. Nakita mo siya, hindi ba? Sabi niya. Nanlamig ako. Wei Cho! Ang babaeng may parol. Marahan akong tumango. Iniligtas niya ako. Sa tingin ko, sinanyasan niya ako papasok. Hindi. Ipinapakita lang niya ang sarili niya sa mga namarkahan ng tulay. Umupo ako sa isang bamboo chair. Nang hihina pa ang mga tuhod ko. Sinabi niya na hindi ako kabilang, na ang tulay ay walang pakialam kung ano ang ibig kong sabihin, kung sino lamang ako. Nagsindi ng kandila si Lola Amora. Sinabi ba niya ang kanyang pangalan? Hindi. Hindi niya gagawin dahil hindi na niya ito maalala. 5:30 ng umaga, isang kwento sa labas. Kakaibang kumikislap ang kandila. At nagsimulang magsalita si Lola Amora. Noong panahon ng batas militar, isang kabataang babae ang nagtrabaho bilang isang nurse sa mismong tulay na ito. Ito ay ginagawa pa rin. Siya ay may tendensyang masaktan ang mga manggagawa. Kadalasan, ng palihim kapag ang iba ay hindi. Nakita niya ang isang bagay na hindi niya dapat makita. Isang bagay tungkol sa mga pundasyon ng tulay. Mga ritual, mga sakripisyo.
Natuyo ang bibig ko. Sinubukan niyang ilantad ito. Nawala siya. Ngunit hindi umalis ang kanyang kaluluwa. Siya ang nagbabala sa mga usyoso, ngunit isinumpa rin siyang manatili. Walang hanggan na tinatahak ang tulay na iyon na may hawak na parol. Hindi lang siya gumagabay, nagsusubok siya. Kinilig ako. Anong ibig mong sabihin? Gusto niyang malaman kung kabilang ka sa mundo ng mga buhay o kasama niya. 6:00 ng umaga, isang gawain na ibinigay. Inabot sa akin ni Lola ang isang piraso ng banig na may mga kakaibang simbolo na iginuhit sa uling. Poprotektahan ka nito, ngunit panandalian lang. Naaalala ka na ngayon ng tulay. Minarkahan ka. Nakaramdam ako ng lamig sa buong paligid. Bakit ako? Kasi tumingin ka, nag-film ka, inimbitahan mo. Sinubukan kong makipagtalo, ngunit umiling siya. May isang bagay na maaari mong gawin. Ano? Bumalik ka. Tinitigan ko siya ng hindi makapaniwala. Excuse me. Dapat mong lakarin muli ang tulay bago sumikat ang araw. Sa pagkakataong ito, hindi para makuha, kundi para ibalik ang isang bagay. Inabot niya sa akin ang isang maliit na bagay na nakabalot sa tela. Binuksan ko ito ng dahan-dahan. Ito ay isang kalawang na name tag. Maria L. Santos, Volunteer Nurse. 6:30 ng umaga ang paglalakbay. Tumanggi ang tricycle driver na ihatid ako pabalik. Kaya naglakad na ako. Nanginginig ang mga kamay ko habang papalapit muli sa tulay. Bahagyang tumaas ang hamog, ngunit ang pangamba ay hindi. Hinawakan ko ng mahigpit ang name tag. Hindi para sa kamera, hindi para sa nilalaman. Sa pagkakataong ito, parang penitensya. 6:30 ng umaga. Nagbabalik ang mga anino. Sa sandaling ako ay tumuntong muli sa tulay. Lumipat ang hangin. Walang hangin, walang ibon, tahimik lang. Pagkatapos ay nagsimula ang mga bulungan. Logan, Logan, bumalik, manatili magpakailanman. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Sa pagkakataong ito, hindi kahabaan ang daan. Hindi umikot ang mga linya, ngunit ang tulay. Nakamasid. Ang mga poste ng lampara ay kumikislap. At mula sa gilid ng aking mata, nakita ko siya. Maria. Muli siyang naglalakad sa tabi ko. Nakayapak. Ang kanyang parol ay bahagyang kumikinang. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangan. 6:47 ng umaga ang altar. Dinala niya ako sa isang lugar sa gitna ng tulay. Nalampasan ko ito sa panahon ng aking pagkataranta. Pero ngayon ay parang iba na. Isang lumang slab ng bato, basag, natatakpan ng lumot. Huminto si Maria. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay sa slab. Naintindihan ko. Humakbang ako. Marahang inilagay ang name tag sa bato. Isang beses itong tumibok. Pagkatapos ay lumaki pa rin. Inilagay ni Maria ang kanyang parol sa tabi nito. At sa wakas, napatingin ako sa mga mata. Salamat. Mahina ang boses niya. Parang hangin. Tapos wala na siya.
7:00 ng umaga dawn. Nagsimulang sumikat ang araw. Nawala ang hamog. Ang tulay ay mukhang normal, bakal at konkreto lang. Pero mas alam ko, lumingon ako. Walang bulong, walang pulang mata, walang ilusyon. Umaga pa lang, nagsisimula na ang traffic. Tumawid ako pabalik ng Samar, mag-isa. 7:18 ng umaga. Back to Lola. Bumalik ako sa bahay ni Pa. Nakatayo si Lola Amora sa pintuan. Nagawa mo tanong niya. Tumango ako. Ibinalik ko ang kanyang pangalan. Ngumiti siya ng malungkot. Magpapahinga na siya. Sandali lang. Umupo ako sa hagdan. Hindi ako makapaniwala na nangyari ito. Inabutan niya ako ng salabat sa isang clay mug. Maniwala ka man o hindi, parte ka na ngayon. 7:45 ng umaga. Camera diary entry. Binuksan ko ulit ang camera. Hindi ito ang uri ng video na inaasahan kong gagawin. Ngunit marahil ito ang kailangan kong gawin. Ang San Juanico Bridge ay hindi lamang pinagmumultuhan. Buhay ito. At marahil ang ilang mga multo ay hindi lamang gustong maghiganti. Marahil ay gusto nilang maalala. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Pero itutuloy ko ang pagkukwento dahil kailangan ng isang tao. Tumingin ako sa tulay sa huling pagkakataon. At maaari na akong sumumpa. Nakita ko ang isang parol na kumikislap. Minsan lang. Pagkatapos ay kumupas. Ang huling ilaw sa San Juanico Bridge. Nagawa ko na. At least sa tingin ko nagawa ko na. Napadpad ako sa isang maliit na sari-sari store sa kabila lang ng tulay, duguan dahil sa hiwa na hindi ko napansin noon at halos hindi makapagsalita. Yung camera ko, wala na. Yung phone ko, patay. Ang ulo ko, umiikot. Ngunit ako ay buhay o isang bagay na malapit dito. Napatingin sa akin ang mga taga roon na parang nakita na nila ito dati. Isang matandang lalaki ang tumayo mula sa isang bangkong kawayan. Tinitigan ako at sinabing, "Nakilala mo siya, hindi ba?" Tumango ako, hindi makabuo ng mga salita. "Maria," dugtong niya, halos pabulong. Wala akong nasabi pabalik. Pero alam niya. At kahit papaano, alam ko rin. Dinala nila ako sa malapit na barangay hall. Doon, na may mainit na sopas sa aking mga kamay at isang kumot sa aking mga balikat, sa wakas ay nagsimula akong magsalita. Sinabi ko sa kanila ang lahat. Mula sa maiitim na bulong sa tulay, mga anino na sumusunod sa akin, mga walang mukha, at ang babae, yung may parol. Tahimik silang nakikinig, at pagkatapos, ang parehong matandang lalaki, si Tatay Enzo, na tinawag nila sa kanya, ay nagbahagi ng isang kwento na nagyelo ng aking dugo nang higit pa kaysa sa tulay. Si Maria, anya, ay isang nurse. Noong panahon ng rehimeng Marcos, noong ginagawa ang tulay, siya ay nakipagtipan sa isa sa mga inhinyero. Isang mabuting tao. Ngunit nawala siya sa panahon ng konstruksyon. Sabi ng mga alingaw-ngaw, may natuklasan siya. Isang madilim na sikreto sa likod ng biglaang pagtulak ng tulay.
Ang susunod na nalaman namin, si Maria ay natagpuang lumulutang sa ilalim ng mga haligi. Nagpatiwakal, sabi nila. Dinuraan niya ang salita na parang mali ang lasa. Pero mas alam namin, simula noon, nakita na siyang tumulong sa mga tao. Mga manlalakbay na naliligaw, mga batang manliligaw, mga lasing na driver, mga vlogger, mga taong pumupunta naghahanap ng multo. Lumubog ang puso ko. Palagi siyang lumilitaw bago sila mawala magpakailanman. Ginagabayan sila, ngunit walang nakakita sa kanya ng 2 beses. Isang matinding lamig ang dumaan sa akin. Naalala ko kung paano niya hinawakan ang kamay ko, kung paano kumikinang ang kanyang parol, ngunit hindi kumikislap kahit nasa hangin. How her face never turned fully to me. Akala ko ililigtas niya ako. Pero paano kung hindi siya? Kinagabihan, nag-check-in ako sa isang maliit na inn. Nilock ko ang bawat pinto, bawat bintana. Hindi ako nakatulog. Sa halip, nirepaso ko ang aking footage o sinubukan. Ang mga memory card ay blanko, nabura. Ngunit may nakitang kakaiba ang aking laptop. Isang larawan na nakaligtas. Isang still shot, frame 13 sa 1,000. Maria, nakatayo sa paanan ng tulay. Parol sa kamay, diretsong nakangiti sa kamera. Ang kanyang mga mata, walang laman, hindi galit, hindi malungkot, basta void. Sa likod niya, malabo at malabo, ay may isang figura na nakabitin na nakabaligtad sa ilalim ng tulay. Padabog kong isinara ang laptop. Kinaumagahan, determinado akong umalis sa Leyte. Habang naghihintay sa terminal, may lumapit sa akin na batang babae na nagbebenta ng candies at nagtanong, "Kuya, may nakita ka bang babae?" Sa tulay, may dalang ilaw. Napanganga ako. Wala po siyang mukha, di ba dagdag niya sabay ngiti. Bago pa ako makasagot, ay tinawag na siya ng mama niya. Tumakbo siya, humahagik-gik. Hindi ko na sinagot. Bago pumunta sa airport, huminto muna ako sa isang maliit na karinderya malapit sa tulay. Ikinuwento ko ulit ang isang nakababatang lalaki na nagtatrabaho doon. Dahan-dahan siyang tumango, seryoso ang mga mata. "Alam mo sir," he said, "lahat ng yan sinabi rin sa akin ng lolo ko. Pero may isa pa siyang sinabi. Lahat ng tinulungan ni Maria may kapalit. Hindi ka na makakalimot kahit gusto mo." At tama siya. Gabi-gabi simula noong umalis ako, ganoon din ang panaginip ko. Bumalik na ako sa tulay. Malamig ang hangin. Mag-isa lang ako. Pero naririnig ko boses niya. Malambot. Pagkanta. Ang liwanag ng parol ay kumikislap sa di kalayuan. Naghihintay siya. Hindi ko alam kung nakaalis na ba talaga ako sa San Juanico Bridge. At marahil ay hindi ko gagawin. Nakatawid ka na ba sa San Juanico Bridge sa gabi? Nakita mo ba yung babaeng may dalang parol? Kung mayroon kang anumang kakaibang karanasan o may kakilala ka, i-drop ito sa mga komento. Panatilihin nating buhay ang pag-uusap na ito. At baka, marahil, maaari nating pagsama-samahin ang katotohanan. At hey, huwag kalimutang mag-like, magbahagi,
at mag-subscribe sa Salin Dilim para sa higit pang mga kwentong magpapagapang sa iyong balat. Muli,